Hello guys! Good morning po! Vlog na naman tayo today. Isang linggo na namang nagpahinga. Ay, Diyos ko Lord! Ka-easy ng buhay. Magpapahinga din bukas. Alam nyo, last week, nag-work ako hanggang linggo. Kaya wala pa talaga tayo vlog. Pero kaya today, itatry ko po na mag-vlog. Kasi Matthew tsaka Camila kapon na lang yung tanong na, Mama, hindi ka na nagbablog. Sabi ko, kailangan ni Mama magpahinga na. Kaya gusto din po nilang mag-vlog. Naka-turtleneck na naman tayo ngayon guys. Kasi pa-autumn na po dito. Kalamig po ngayong araw. So ito yung suotin ko papuntang work mamaya. Office po tayo today. Asan yung po? Lemon. Ang ating ritual sa umaga. Isang basong warm water muna, tapos nilalagyan ko ng lemon bago ako magkape. Kumusta kayong lahat dyan guys? Galaw-galaw. Sana talaga matapos natin itong vlog ngayong araw. Kaya delikado pag wala na naman tayong upload bukas. Sakit ang mata ko, uy. Alam nyo, ngayong araw po pala, may sabihin ako sa inyo. Ngayong araw po, nagtawag kami mamaya ni Marcia sa doktor. Kasi naalala nyo guys, nung nandito pa ata yung si Lito or before si Lito magbakasyon, may po ako dito, yung sabi nyo parang kulani ata yun. Pero hindi pa rin po nawawala. Wala naman siyang sakit or something, pero hindi din siya nag-move. Kaya may nag-comments din nung nagsabi ako sa upload ko na yun. Na minsan daw, dito, maglakad yan, mayroon yan, magpunta din yan dito minsan. Pero yung dito po banda, nababada ako konti. Kay kagabi nung naghihilamos ako, nakapako na naman siya. Akala ko nawala na yun. So sabi ko, Marcel, magtawag kami ngayong araw para bukas day off ko. Makapunta ako sa doktor. Ma-check lang ba? Mas mabuti na yung maagapan. Dito good siya, oh. Kunting lang naman siya. Parang may kunting bukol. May pababa ng bata. I-update ko kay mamaya kung matawagan namin. Tapos kung makapagpa-skate ako, na bukas agad nilang ma-check. Kasi bukas lang din yun ako day off nga. Padami din po palang nagre-request o nagko-comment na bakit daw hindi na kami nagkikita-kita nila Inday. Andun pala yung itlog natin. Guys, nagkikita-kita po kami nila Inday. Minsan natatapat lang na yung mga pagkikita-kita namin is hindi po ako nagbablog or hindi kaming nagbablog kaming tatlo. Kaya wag po kayong mag-alala. Okay po kami ng mga Inday. Walang away-away. Busy lang talaga sa buhay. Lalong-lalo na si Day Precious. Ay kalayo niya din po. Minsanan lang yan siya sa amin Inday join. Pero sa mga darating mga araw, wag kayong mag-alala kay magkikita-kita kaming tatlo. Matutupad na yung mga comments nyo, ang taga nyo na tanong-tanong. Tsaka pasensya na po talaga kayo kung ngayong September, yung mga vlogs natin is very lang, kunti lang, minsanan lang. Ang ko nga sa sarili ko next month, sisipagan pa natin lalo. Kapag tayo guys, magkaroon ng time, kay grabe din po talaga ka-busy, promise. Kahit may time management ako, hindi talaga kinakaya. Gusto ko nga ulit magbalik sa gym eh. Wala talagang oras. Kasi ka-busy ng buhay ko ngayong month. Ganyan kaya natin yung book natin, no? O ilugay lang. Kaya nagplansya pa ako, lugay na lang siguro. May pakita ko sa inyo guys, yung nangyari kay Kuya. Pakita mo sa kanila? Yung sa teeth mo? Surprise! Ayan guys, dalawa na po yung natanggal sa kanya. Very same po yung teeth. Tsaka kung saan natanggalan sila ni Zoe ng nangipin nga. Si Zoe, nakita mo din dyan? Dyan din yung natanggal sa kanya. Nakita mo, hindi? Yeah? Nagkita po kasi sila kagahapon ni Zoe. May ipakita pala akong picture sa inyo guys. Yung itong picture, oh. Nung bata pa to si Matthew tsaka Camila. Tapos kahapon po si Precious. Ano yan? May pakita ka? Oh, sige. Mamaya ako magkwento kay... Ayan guys, oh. Yung teeth po ni Kuya. Dalawa. Tinatago niya po ito.
May lagayan yan siya eh. Yung gusto kong sabihin sa inyo guys, si Zoe kahapon tapos si Matthew nagkita. Nasweetan lang ba ako? Kasi si Precious or si Sonina's World, pinicturean niya si Matthew tsaka Mila kahapon doon sa Monkey Town. So, ano yan? Gloria. Ha? Gloria. Gloria. So, yung picture na yun, ang sweet ng ano nila, photo doon. So, naghahanap-hanap din ako ng picture nila ng mga bata pa. May nakita ko guys. Maar ik wil je nog wat vertellen, stop. Maar niet te stok, anders kan ik niet naar de wc. Opo. Oh. So, nung nakita ko nga yung picture na yun, nung baby pa sila siguro 3 years ago ata yun, same na same yung tingin ni Zoe kay Matthew, guys. Pati si Marcel, nakita sa kanilang dalawa. Ay, no, chef. May milk na pala dito si mama na nilagay. Hala, grabe ko talaga makakalimutin. You want this one? Then I just put it in the fridge. Or just put it back because I didn't know I already put one glass there for Matthew Mila. Give me in the fridge. Okay. Itong picture na nga guys, tingnan nyo. Kita nyo? Di ba ang cute? Same na same yung thing ni Zoe kay Matthew. Time flies talaga, kalalaki na nila. Sabi ko kay Day Precious, curious ako pag malalaki na to sila. Kung maglaro-laro pa rin, alam mo, 14, 15 years old, tapos kung magkagustuhan ba, kay boto ko na ako kay Zoe guys. Ang gusto kong alam nyo sa totoo lang, maging ano ni Matthew sa future, Asian din. Kaya alam ko kasi pag Asian, maalaga kasi tayo. Pero kayo nga, decision pa rin naman yan ni Matthew. Curious lang ako ba? Siyempre, pag malalaki na yun sila, magkakaroon ng kanya-kanyang buhay. Pero kaya sana, kung hindi man sila magkagustuhan, maging ano na lang, best friend. Yan yung sinabi ko kagabi kay ano, Day Precious. Kaya siyempre, boto din siya kay ano, Matthew. Tsaka kami din po talaga ni Marcel. Kahit sila binan, alam nyo. Hanggang kung may mga picture yan silang dalawa. Sasabihin nila, binan, parang sweet nga itong anong batang to. Kaya lagi ko din yan sinisend yung mga picture nila sa mga nakakalaro po nila. Sa opaan oma. Alala, napaisip lang nga din ako kahapon habang kachat ko si Day Precious. Kaganda siguro pag ganun yung mangyari. No? Pero kahit hindi ko po hawak yung future ng mga anak ko, yung ano nila, mga plano sa buhay. Alsjeblieft. Here. Mabait na bata din kasi yan si ano, Zoe. Very sweet. Taka yung sinabi ko nga sa inyo, pag Asian, iba mag-alaga guys. As in. Ay may mga kakilala din po ako na ano, mga dash na babae. Hindi man siguro lahat, no. I mean, maalaga din naman sila sa mga asawa nila. Pero mas maalaga po tayo. Tsaka pagdating sa bahay, iba tayo mag-ano, linis. Sa totoo lang. Grabe itong mga usapan natin. Ka-advance ko mag-isip pero kahit wala na ano ko lang kanina kaya na-share ko man sa inyo. Naalala ko din yung picture nila kagabi. Ano ba gagawin ko? Baon ng mga bata. Look. Babanya di mama. Sterk, ha? Sterk, Maisha. Focus here, okay? Wah, Matthew. Kanya-kanya na naman kami ng buhay, guys. Magpasok na po yung mga bata sa school. I'll take my baby, Chen. Love you. Sterk, ha? Sterk ka, Kindra. Patid na po sila ng aming Papa Bear. Ay, yung dalawa, guys. Magsayaw-sayaw pa yan. Kimot-kimot yan si Mila eh. Bye! Nasa school na yung mga bata, guys. Mag-work na rin po tayo. Anong oras na ba? Pero gusto kong antayin si Marcel. Magdating kasi yan siya dito. Mga ano, 8:30. Antayin ko na lang siguro mga 4 minutes pa naman. Jacket po tayo kay malamig ngayon sa labas. Papuntang work pa lang. Bisikleta ko po is mga 10 to 15 minutes. Kaya electric bike man yung ano ko gamit. Mag-ano din tayo ngayon, shawl. Ayan. Feeling ko may solusyon na kami guys sa ano namin. Sa
ano yun, sa problema nga na sinabi ko po sa iyo sa inyo sa last vlog ko, yung about sa US tariff na in-implement ni Donald Trump. Kasi nag-message sa akin si Steph ng mga nakarang araw ba yun, kaya naman Saturday, na ngayong daw linggo, ngayong week, may solusyon na sa problema namin. Kasi nga hindi kami makasend ng mga orders papuntang US, may pa kami doon, mga ilang orders na kailangang masend. Kaya excited din po ako magpasok sa trabaho kay yun, makapagtrabaho din mamaya doon ng maayos, may magawa din po. Kasi yung mostly po sa customers ni Stephanie or sa Toy from Steph is from US. Kaya naawa ko sa kanya ng mga nakarang linggo or ilang buwan na ba yan? Isang buwan ata na stuck lang doon sa namin sa system niya. Yung mga orders na papuntang US kasi hindi namin masend. Kaya sana mamaya talaga na very true na masisend na po namin today. Hala, parang hindi ko na charge kahapon yung bike ko Charge ko ba yun? Kabigat pa naman ang bisikleta kapag yung yung battery ubos na or low bat. Good luck. Daling ko na lang siguro yung charge. Charge ko mamaya dun sa work. I-update ko pala kayo sa binigay sa aking mga halaman ni Binan guys na roses. Alam nyo parang namatay good talaga to siya. Maniwala ako sa sinabi ng subscriber na dapat may din ako parang fertilizer nga pag magtanim. Iba yung, may ilagay muna akong soil bago dyan itanim. Ayan guys, Pero itong isa ata feeling ko buhay. Kaya ayan may green pa. Tapos ito din feeling ko buhay. At saka ito. Itong isa lang talaga ang ako, dududa. Feeling ko hindi to siya makasurvive. Sayang nga Baka malungkot yung si Biana na hindi po nabuhay. Namulaklak na naman tong isa dito Walang katapusang roses po dito sa likuran. Tapos itong isa, yan guys. Pakita ko muna sa inyo bago ako pumasok sa trabaho. Ating mga halaman. Hindi talaga to siya namulaklak Hindi ko maintindihan. Tanong ko ngayon kay mama. Tapos yung Japanese ko dito na halaman. Nag-iba na po yung kulay. Feeling ko nabuhay naman to siya. Yun nga lang, matagal lang siguro tumubo, no? Ayan, ang ating garden. Kailangan na linisin dito pero sa ngayon magtrabaho po muna tayo. 2,000 years later. Bahay na everybody! Linis-linis na naman po tayo. Tanggal ko ng mga pinagugasan na naman kagabi. Hindi ko kanina nagawa before ako malis kay medyo late na tayo kanina. Pero ngayon magawa na po natin. Tsaka makaan tayo makapag-vlog. Update pala sa sa work ko sa Toy from Steph. Nakasend na nga po kami ng mga orders papuntang US. Buti na lang din guys. Kadami ko kailangan ma-fulfill doon ng mga orders. Kaya buti na lang talaga na ready to na naman kami ngayon. Operate papuntang US. Yan yung good news ko ngayong araw guys. Tsaka yung sinabi ko pala sa inyo kanina guys, natatawag po kami ni Marcel sa doktor namin kaya para magpa-appointment. Confirm na din po bukas magpunta ako doon kay yung dito Ako lang po bukas yung magpunta doon kay yung appointment na nakuha ko is 8:10 ata ng umaga. Iyon yung time na si Marcel ihatid niya yung mga bata. Pero malapit lang din yan kasi dito sa bahay. So magbisikleta lang ako. Kaya para ma-check na rin po ito kaya natatakot din ako Baka mamaya sa ngayon wala pang sakit-sakit o hindi pa siya magtubo-tubo no. Pero kaya makatakot din guys. May kakilala kasi din ako na namatay na yun. So makabilang man lang sana yung niya kaluluwa no. Tama ba? Makabilang yung kaluluwa. Basta so yun na nga. May nararamdaman na po siya na mga ganyan sa katawan niya. Pero parang in-ignore niya lang. Tapos may nangyari na parang na-aksidente siya. Tapos nung chinek na siya kay na-aksidente man. Hala, kay may siya parang ngayon pasa sa kamay. So parang connected daw din yun sa niya. May something mga thyroid ata yun. Ayun, mabilis lang nawala yung buhay niya. Kaya natakot din ako guys. Kasi sa totoo lang, mga 6 months na good to siya dito. Hindi man siya maglaki, pero tumutubo. Pero hindi naman din po siya dito nawawala. Kulani lang din siguro to. Kaya ako din po kasi sipunin. Mahilig din ako mag-aching-aching, lalong-lalo pag umaga. Kaya dito din kasi sa bahay, kadaming carpet, Sabi ko kay Marcel, pag maglipat kami, ang number 1 na gusto kong tingnan sa bahay, nalilipatan namin, walang carpet. Kaya si Marcel po talaga,
Gustong-gusto yung carpet, lalong-lalo na kapag winter, kay malamigan daw sa ano pa. Tapos yung dito sa may mesa din, kung ako lang, tinanggal ko na rin to dito eh. Pero kaya ayaw man niya, gusto niya protected yung mga gamit dito sa bahay. Ano to, parang hindi naugasan ng maayos. Uy. Bahala. Pero kay good news guys, may check up na tayo tomorrow. Kailangan ko din maging independent pagdating sa mga ganyan. Kaya ako lang po bukas yung magpunta. Hindi ko na kailangan isama si Ana Marcel. Makapag-Dutch man tayo. Kapag hindi ko maintindihan, ipa-translate ko sa doktor namin na mag-English siya. Kaya magaling din po yan sila dito. Mag-English din naman. Antay ko na lang po ngayon yung mga bata na mag-out sa school. Hindi ko alam kung may ma-recruit na naman yung mga batang yan. Kaya si Mila kanina parang nag-ask siya sa papa niya kung okay lang na invite niya dito si Diana pagka-out niya sa school. Kaya tingnan na lang natin guys. Gusto ko pa man din sana mag-city. Kasi hindi para mag-city din. So sabi ko, antayin ko muna yung dalawa. Kung walang ma-recruit sa school. Or kapag wala sila ma-recruit sa school, baka maglinis na lang din siguro tayo sa garden, no? Kailangan na naman kasing linisin dun sa likod eh. Lalong-lalo na pa-autumn na ngayon, hindi din ako basta-basta na makapaglinis doon. Pero kahit ngayong araw, hindi umulan. Tapos parang bukas, ata hindi din magulan. So maganda sana malinisin sa garden. Tingnan na lang natin. Kapangit pa naman ng season na yan, autumn tapos winter. Nung mga nakarang guys, taon, yung unang punta ko po dito sa Netherlands, nung nag-move na ako. Unang taon ko dito, gustong-gusto ko mag-winter ngayon. Ma-experience ko yung... Kadiliman natin dito. Uy, saan ko ba kayo ilagay? Gustong-gusto ko ma-experience yung nila dito ba? Yung... yung winter season nga. Pero na-enjoy ko lang po yun. Isang taon. After noon, ayaw ko na dito kapag winter eh. Nagkalamig po, tsaka wala din po kayong masyadong magawa dito kapag winter. Si Lito nga gusto niya din niya ma-experience. Magpunta siya dito winter eh. Sabi ko sa kanya, sige, magpunta ka dito. Pero kahit hindi din yun sure kung mag-snow. Padilim nyo man dyan. Uy, dito lang talaga yung pag-asa nyo guys. Pero ayun nga, si Lito, gusto ko yung ma-experience ang winter sa Netherlands. Ang magandang season kasi dito na magpunta, spring. Yan yung may mga pabulaklak, tulips. Kaya sa mga dating na buwan, bahay na naman tayo guys. Yung mga weekends natin, hindi na po tayo basta-basta makagala. Kami may magala man pero kaya hindi na yung mga outdoors. Mga indoors lang. Nakauso na naman po yan ng sipon kaya ulan nga. Ganyan po dito kapag autumn season din. Hi! Hi! Kumusta sa school? Wala si Kuya. Nasaan si Kuya? Bacang! Kay Waichang. Ikaw, bakit wala kang kasamang kaklase? Akala ko invite mo si Liana. He is... Pora. Yes, open over. Kaya hindi mo na-invite si Liana. Kaganda gunong suit ngayon ni Mila guys. Doon ka naktayo ka, pakita mo sa kanila. Ja, jassen, wassen, Mag-wash ng hands? handen wassen, Okay. Mag-wash siya ng hands pagdating niya nila dito sa bahay kay. Yan yung isa po sa gusto namin gawin nila. Kay sa mga bacteria po sa school, so minimake sure po talaga namin na pag nagdating na sila sa bahay sa Nila Matthew, kailangan maghugas ng kamay. Did you do grocery also? This one? Okay. Grocery naman si Marcel guys. Okay, Papa Bear. Hey. Biglaan lang yan guys. cute. Ito, binili niya Wait lang, buksan natin yung ilaw dito. Sausages na naman po, yung para kay Matthew tsaka Mila. Ito para pag may mga sakit po sa bahay, ito yung pinakain namin sa mga bata. Or kahit ako, ito po yung pinakain ko kapag masama yung pakiramdam ko. Pag walang ganang kumain, may fruits, at kalaman na naman guys. May din, oranges dito po. Anong gusto? Maar als je naar buiten nog wil, moet je wel warme kleren. Yeah, lange broek, ha? Okay? Magbibihis na naman to siya kaya nasa bahay na. Ja, dan kun je je jas aan. Okay. Ganyan yan siya. Magbihis yan kaagad. Kagahapon nga guys, may nangyari. May pinuntahan po kami kahapon.
So, ang binigay ko sa kanyang damit, pang babae, kay ano yun eh, party. Hala, kaya ayaw mo niyang isuot. Alam niyo, ginawa niya, nagsuka-suka. Hindi daw siya magsama sa party. Akala ko may lagnat, kaya temperature ko, okay naman, parang 36 point something siya. Pero kaya nagsuka good siya, so yung nisip ko, baka mamay, masama talaga pagkaramdam na ito. Sabi ko sa kanya, sige, hindi ka na magsama. Tapos, nung tinanong ko siya, kaya gustong-gusto ko kasi si Mila isama kagahapon sa party. Sabi ko, sige, pag bihisan ba kita ng ibang damit, magsama ka? Magsama daw siya, guys. Nung binihisan ko na siya ng mga pang-astig, grabe po, yung laro niya kagahapon doon. So, ayaw niya lang po talagang magsuot ng mga pink-pink kapag wala siyang pasok. Kaya kahapon kasi Sunday, today Monday, kaya naka-pink po yan. Pinapasok ko kanina sa school na ako yung nagpili ng damit. Kasi yun din yung agreement namin dalawa eh. Pag sa bahay lang siya, pwede siya yung mga astig-astig. Pero pag magpasok sa school, dapat may say ako doon. Pero kay kahapon, parang nabigla ko siya, binigay ko pink. Kaya iyak nang iyak. Sumama yung pakiramdam niya siguro. Tsaka sumama din yung loob niya sa akin. Na ang ginawa ko na lang po, pinasuot ko na lang ng astig. Ayun, nakasama kahapon sa party. Naglaro-laro sila doon nila Zoe. Hi! Nag-prepare ako ngayon ng niya guys. Snack. Wala dito si kuya kaya na-recruit ko ng kaklase niya. Nakipaglaro doon. What's you? Opo. Akala ko anak, kasama mo si Liana ngayon eh. Para may kalaro ka. Pero kaya alam mo yung pag si Mila po sa bahay lang to siya, nalilibang niya yung sarili niya. Pero pag si Matthew na, kailangan kong entertain yan si kuya kapag siya lang po yung nandito sa bahay. Ano, si Mila naman yung nakapaglaro sa iba niyang kaklase. Pero pag itong isa na, mag-isa good luck na siya. Maggawa-gawa ng laro or kung hindi niya kami ibada ni Marcel. Si Matthew, mama, dito ka maglaro tayo. Ibang-iba po talaga yan nila ni Mila, character. Na okay lang din naman po. Kaya syempre, normal lang din naman yan sa bata. May kanya-kanya silang ugali, gusto. Kaya din yan, very okay. Grabe, katatapos ko lang pong mag-live sa mga nanood po. Maraming salamat. Sumakit na yung ulo ko guys. Kaya na-end ko na din po yung ko na yung kanina live. Sa mga nanood po, nagbagsak. Kay Ma'am Christine Saludares at kay Ma'am Maria Makiling La Forteza from Norway tsaka from Canada. Maraming salamat po sa mga nanood din kanina ng live namin ni Mila. Thank you everyone! Madami nga pong nakamiss sa amin. Kaya nagtanong-tanong na sila kung kailan ako makapag-upload. Pero mag-prepare na po ako ng dinner namin. May kahapon, may niluto si Marcin na cheese macaroni. So, ang gawin ko ngayon, lang siguro ako fried chicken kay para may, may partner. Si Mila ngayon, andun na po, sumama kay Marcel. Kaya sunduin na si Matthew. Nakipaglaro ka nga kasi si kuya sa niya kaklase. Kaya makapag ko dito sa kusina, ready. Ngayong gabi pala guys, start na po ng namin, badminton competition. So, magdayo kami mamaya doon sa isang city sa Heerenveen. Doon po yung namin mamaya laro, kaya kailangan on time din kami makapag-dinner. Sunduin ako mamaya ng ka-team ko, 6:30 ata. Kaya yung start po ng competition namin is parang 8 PM. So mga almost an hour ata. Tapos parang mga 30 minutes yung kailangang i-drive papunta. May nag-aaway. Parang nag-aaway yung kapitbahay namin guys. Vietnamese yung mag-asawa na naman, sigaw-sigaw. Hindi masyado marin pero kaya na naman, dabog-dabog sa wall namin. Feeling ko nag-away na naman yan. Pero kayo nga po, mamaya may laro ako. Yung lalaroin ko mamayang gabi is magdo-double ako, tapos mix at saka single. 3 laro. Yung double po, yung may partner ako dyan na babae, tapos yung sa mix naman, yung partner ko is lalaki, tapos mag-single din. So, good luck na lang mamaya. Kasakit pa man din ang ulo ko. Iparacetamol ko na lang siguro sa mamaya. Tsaka ba parang napagod lang din siguro ako. Kaya pagka-out ko nga po kanina sa work, mga ilang oras, nag-live din ako. Tapos yung salamin ko nga po, hindi ko dala nandun sa work, sa office. Kaya doon lang ako nagsasalamin eh. Feeling ko, sa kakaganyan ko na naman to, kakabasa po, kaya hindi ko masyadong makita. Kaya sumakit yung natin, ulo. Kahit hindi man yung ngayong araw guys, nandito na po sa bahay, pero pagkadating niya kanina, pumunta din yung kapitbahay namin na bata, andito sila ngayon, naglalaro sa bahay. Walang kapaguran to si Kuya.
Actually, kung kapitbahay namin, tong batang to, nagpunta na to kanina mga alas 2 pag out sa school. May nandito si Matthew, pwede makapaglaro. Sabi ko wala doon sa klase niya. Sakto, pagdating ni Kuya kanina, nakaabang na kanina siguro sa pintuan nila, nagtingin-tingin dito sa bahay kung nandito na si Kuya. Nakita siguro. Pumunta ko agad dito. Walang magtatapon dyan, okay? Next ba, Kuya daw yung magluto na po pala ko ng fried chicken. Ayan, guys. Sarap to mamaya sa cheese macaron. Ito nga po yung tira namin pagkahapon na gawa din ni ano Marcel. Ayan. Ito po yung namin pagkahapon dinner. Ay, masarap to mamaya may fried chicken. Actually, request din to ni Marcel. Sabi niya mag-fried chicken ka na lang mamaya para may daw pagdagdag sa dinner namin. Luto na ang fried chicken, guys. Tingnan niyo naman ang ating fried chicken. Ala KFC or mala Jollibee. Wala nga lang gravy. Siguro mag-ano lang tayo pinakurat. Busog na naman, guys. Nakapag-dinner na po. Kaaga ko namin natapos ngayon. Mag-alas 6 pa lang. Busog na? Siya. Makapagpahinga din tong anak kong lalaki, guys. Kaya nabisi good siya buong hapon. Yung batang namin kapitbahay, pinauwi na lang ko ng magulang kaya mag-dinner din sila. Wala ding balak umuwi kani. Naglaro-laro sila din ni mo sa likod. Mag-wrestling na naman. Magaling din kasi yun mag-judo eh. Judo. Kaya si Matthew pagkatapos niya ng swimming lesson niya, siguro mga few weeks pa. Pag gusto niya mag-judo or badminton, alin dun sa dalawa, i-enroll po namin siya. Tsaka ganyan din po dito yung mga bata eh. May mga yan sila, sports, halimbawa gustong mag-swimming, mag-badminton, once a week mag-gymnastic. Ano yan? Nanak mo? Sabi mo, ayaw mo na. Oo. Pakita mo doon. Pakita pa niya yung pinggan niya sa papa niya. Proof na kumain siya ng mabuti. Gasan naman natin ito ngayon para bukas may tayo magawa dito sa bahay. Buksan ko rin siguro ngayon dishwasher. Okay, para mahugasan din kaagad itong mga hugasin. Mila, tapos ka na dyan? Hindi, kaya may badminton mamaya si mama. Maglalaro si mama ng competitive. Bukas, may laro din si mama. Bukas din guys, maglaro din po ako yung sa namin Tuesday. Gusto kasi ni Mila ngayon bisikleta. Opo, pag hindi maulan, okay? Pagkatapos kasi namin mag-dinner, gusto niya nila magbisikleta kami. Yeah. Pagkatapos natin pag hindi maulan, mag-ready na tayo everyone. Nalinis na po dito sa kusina. Nabuksan ko na din yung dishwasher. Lagay ako ngayon ng tubig. Nilagyan ko ng lemon tsaka ginger. Ito kasi iniinom ko din kapag maglaro ako. Kailangan may lemon lagi. So, pala itong pantalon. May dala din pala akong extrang damit. Kasi alam nyo, pagkatapos po namin mamaya maglaro, mag-inom-inom pa yan konti. Kaya kung sino yung host mamaya, yung sa Heron Fan na team, may painom yan sila guys. Yung may pa-snack-snack, tapos usap-usap. Ganyan po dito kapag maglaro-laro kami. Kaya gusto ko din pag may competition eh. May mamimit na namang mga ibang tao, ibang team. Kaya, tingnan na lang natin kung manalo tayo mamaya. Mila Matthew! Babay na tayo sa vlog kaya mag-alis na si mama maya-maya. Kwa! Na-end ko na yung vlog siguro guys. Enough na to no? Si Marcel na po yung mag-ano sa kanila sabi mag-atid. Slaplay ka mamaya, ha? Kuya, slaplay ka mamaya, okay? I love you. Buti na lang talaga si Marcel. Very handy po talaga sa mga bata. Siya na mamaya mag-ano sa kanila sabi. Tsaka itong mga batang to, marunong naman to sila mag-toothbrush na sila lang. Magpajama na sila lang. So si Marcel, hindi din po yan siya
hirapan. Kaya wala yan siyang reklamo sa akin kapag magalis ako pag ano gabi. Dati talaga guys, nung mga ilang taon pa lang si Matthew tsaka Camila, hindi po ako makaalis niyan after 7 kasi nga dalawa kami naghatid niyan sa sa bed nila. Pero ngayon kay malalaki na, nagkakanya-kanya na, so pwede na ako umalis kahit mga alas 5, ganun. Ayun ko na nga po yung vlog, sana nag-enjoy kayo. At ulitin ko po sa mga nanood kanina ng live natin, sa mga nagbagsak. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye po. Tomorrow again kapag mag-vlog. Bye-bye guys.